Manong, para po sa tapat lang ng simbahan. Paghinto ng jeep ay dali-daling bumaba ang edad 27 binata na si Luis. Pag-alis ng sasakyan ay saglit siyang huminto saka tumingin sa relong nasa kaliwang kamay. Nang makitang pasado alas 11:30 na ng gabi, ay pasimple na lang siyang napakamot ng ulo dahil late na naman ang uwi niya. Nagtatrabaho si Luis sa isang kilalang mall sa kanilang lugar. At kaya ganong oras na siya nakakauwi dahil bukod sa closing ang schedule, 2 jeep pa ang sinasakyan niya na kumakain ng oras dahil kailangan pang punuin bago umalis. Kahit nahihirapan ay nagtsatsaga ang binata sapagkat mag-isa lang siyang namumuhay sa lugar na yon at walang kahit sinong kamag-anak. Tubong Mindanao si Luis na mag-isang nakikipagsapalaran matapos lumaya sa kanilang bahay. Hindi na niya kasi matiis ang pangmamaltrato ng kanyang stepfather at ganon din ang ilang mga kaanak. At kahit ang mismong ina ay ganon na lang din siya tratuhin dahil nga bunga lang siya ng pagkakamali ayon sa mga yon. Pagtungong Metro Manila, nagsariling sikap ang binata para lang mabuhay. Ginawa niya ang lahat ng legal na paraan para maisalba ang sarili hanggang sa mayroong isang balong ginang na kumupkop at nagpaaral noong siya ay 17 years old pa lang. Subalit ng mga panahong yon, hindi talaga yata sang-ayon ang pagkakataon at tadhana para kay Luis. Namatay sa aksidente ang ginang na kumupkop sa kanya at pinalayas naman siya ng mga anak nito hanggang sa mapadpad na nga siya sa labas ng Metro Manila. Nag-construction, kargador, at kung ano-ano pang legal na trabaho ang ginawa niya habang kung saan-saan din nanunuluyan. Matagal na panahon siyang naging palaboy hanggang sa makakuha ng oportunidad na makapagtrabaho sa mall. Dahil bukod sa nakatapos naman siya ng high school, 5'7" ang taas niya, magandang hubog ng katawan at gwapo kaya naman madali rin siyang natatanggap. Pangatlong taon na niya ngayong nagtatrabaho sa nasabing mall, kaya naman mas lalong naging magandang lalaki at namuti siya dahil sa aircon ng pinagtatrabahuhan. Kahit papano'y kontento na rin si Luis sa kung anong meron siya, sapagkat dahil sa trabahong yun ay nagawa niyang matustusan ang sarili ng apartment. Unti-unti rin siyang nakabili ng mga gamit at kahit papano ay nakakapag-ipon-ipon na siya para sa sarili. 11:30 na pala. Di ko na naman naabutang bukas yung burgeran. Palakad na sana siya papasok sa tinutuluyang barangay nang biglang harangin siya ng isang matandang babae na si Manang Silvana. Kilala na ang matandang palaboy sa area nila sapagkat madalas talaga tong pagala-gala lalo na kapag ganitong oras. Pero ito ang unang pagkakataon niyang makaengkwentro ng harap-harapan si Manang Silvana. Magandang lalaki. Pahingi naman ako ng barya. Ipambibili ko lang ng kape. Kailangan kasi nagising ako magdamag para mabantayan ko ang paligid. Maraming nagkalat ngayon na masasamang elemento sa paligid, lalo na dyan sa simbahan. Marami dyang pumapasok, tumatambay sa mga santo, nagsisiksikan pa. Napalunok ng laway si Luis dahil sa takot. At habang nakatingin siya kay Manang Silvana, ay nagmamadali din siyang bumunot ng pera sa bag. Manang naman, nananakot ka po ba? Huwag mo naman akong takutin. Totoo ang mga sinasabi ko. Mas marami talagang masasamang nilalang na hindi nakikita sa loob ng simbahan. Diyan kasi sila iniiwan ng mga taong pumapasok. Pahingi na ng barya. Ito na po. Maraming salamat, magandang lalaki. Pag kailangan mo ng tulong, hanapin mo lang ako. Akong bahala sa umaaligid sa'yo. Napakunot na lang ng noo si Luis habang pinagmamasdan si Manang Silvana na naglalakad palayo. Nang mawala na yun sa paningin niya matapos lumiko sa isang eskinita, ay saka siya napagawi ng tingin sa tapat ng simbahan. Pinagmasdan ng gwapong binata ang 2 malaking rebulto ng anghel na nasa magkabilang ibabaw ng gate column. Nangilabot siyang bigla matapos maalala ang sinabi kanina ng matandang babaeng palaboy. Baliw-baliw talaga yung matandang yun. Di ko sana bibigyan ng pera eh. Hindi lang ako tinawag na magandang lalaki.
Natawa siya sa sarili at pagkatapos nun ay nagpatuloy na siya sa paglalakad hanggang sa makarating sa plaza, kung saan naroon ang kilalang tindahan ni Aling Nena. Sarado na yon kaya napailing din siya sa sarili. Awit talaga. Sana may natira pa akong dilata sa bahay. Kaso wala namang kanin. Ayoko naman na magsaing pa. Anong oras na ako nitong makakakain nun? Dismayado siyang naglakad hanggang makauwi sa tinutuluyan niyang apartment na nasa pinakadulo pa na lampas ng plaza. 3 buwan na siya sa apartment na yon. Napilitan lang siyang lumipat dahil ang una niyang inupahan na malapit sa plaza ay binenta na ng may-ari. Nag-migrate na kasi ang buong pamilya noon sa ibang bansa. Sa 3 buwan ng pamamalagi ni Luis sa bago niyang nilipatan, sa tuwing uuwi siya ng hating gabi galing sa trabaho, ay palagi niyang naaamoy ang humahalimuyak na bango ng sampagita sa kabilang bakanting bakura na pag-aari rin ang inuupahan niya ngayon. Buti na lang talaga may nakaka-relax na amoy kapag ganitong oras ako umuwi. Nasabi niya yon sapagkat totoong masarap sa pakiramdam at tila nakakapawi ng pagod sa tuwing humahalimuyak na ang bango. Kaya kung minsan ay napapatambay at napapatingin siya sa mga sampagita. Kaya lang sa tuwing dumadako na ang mga mata niya sa malaking puno ng akasya na kahilera lang ng nasabing puno, ay bigla na lang siyang kinikilabutan. Hindi niya rin maintindihan kung bakit ganun lagi ang pakiramdam niya sa nasabing puno. Kahit anong oras siyang napapatingin dito, mapaumaga man, tanghali, hapon o gabi, ay same vibes lang, nakakakilabot. Kaya simula nung tumira siya ay ilag na siyang tumingin sa puno ng akasya na to. Kaya kapag ganitong oras, pumipikit na lang siya habang masayang inaamoy ang mabangong samyo ng bulaklak ng sampagita. Ay, day off ko naman bukas eh. Tambay nga muna saglit. At dahil wala naman siyang ibang pagkakaabalahan bukas, naupo siya sa monoblock na naroon sa gilid ng gate at ninamnam ang humahalimuyak na bulaklak. Ang bango-bango talaga ng sampagita. Pakiramdam ko kapag inaamoy-amoy ko to, para akong bagong pasok ng simbahan. Para bang nasa harap ako ng altar, kausap ang mga santo at ang Diyos. Naudlot na siya sa mga sinasabi sapagkat walang ano-ano ay bigla na lang sumagi sa isip niya ang mga sinabi kanina ni Manang Silvana. Maraming nagkalat ngayon na masasamang elemento sa paligid, lalo na dyan sa simbahan. Marami diyang pumapasok tapos tumatambay sa mga santo, nagsisiksikan doon. Mas marami talagang masasamang nilalang na hindi nakikita sa loob ng simbahan. Dyan sila iniiwan ng mga pumapasok. Napadila tuloy siya nang wala sa oras na eksakto ring napagawi ang tingin sa mayabong na puno ng akasya na napaggigitnaan ng mga sampagita. Mabilis na gumapang ang kilabot sa buo niyang pagkatao at pagkatapos nun ay umihip na ang hangin. Sinayaw nito ang mga puno sa paligid, kabilang na ang sampagita, at ang amoy nito ay muling humalimuyak. Nang dumampi na nga sa katawan ni Luis ang malamig na simoy ng hangin, mas lalong dumoble ang kilabot na nararamdaman niya. Pakiwari niya ay bigla na lang siyang napasok sa isang malamig na silid. Hindi lang yon, sapagkat damang-dama niya na para bang may nakatingin sa kanyang nilalang mula sa mayabong na puno ng akasya. Putya naman oh. Tumayo siya at binuksan kaagad ang gate, pero nang muling umihip ang hangin, ay dumampi yun sa kanyang tenga. Kaya tila ba mayroong bumulong sa kanya dahilan para mapalingon siya sa likuran. Kabado lang niyang hinimas-himas ang batok niya, saka naglakad at pumasok na matapos mabuksan ang gate. Pagpasok sa loob ng bahay, ay kaagad siyang nag-ayos ng sarili at saka pumasok sa kanyang silid. Kumain na rin naman ako kanina sa turo-turo kaya okay lang matulog na. Nalamanan na rin naman ang tiyan ko kahit papano. Pagkasabing yun ay binuksan niya ang bintanang nasa tabi ng kanyang kama upang pumasok doon ang mabangong amoy na nanggagaling sa mga puno ng sampagita.
Halos magkadikit lang kasi ang bakuran niya at ang bakanting lote, kaya amoy na amoy ang bango. Nang humalimuyak na ang nakagiginhawang bango, ay nahiga na siya sa kama at nagdasal. Lord, thank you sa araw na to, nakauwi ako ng ligtas. Salamat po, lalo na sa mabangong amoy ng sampagitan na very relaxing. In Jesus' name I pray, Amen. Matapos ang maiksing panalangin ay natulog na siya ng matiwasay habang patuloy na nilulukob ang silid niya ng mabangong halimuyak galing sa puno ng sampagita. Kinabukasan, magandang naging gising ni Luis dahil mahaba-haba naman ang kanyang tulog. Pagtingin niya sa digital alarm clock ay pasado 9:00 na ng umaga, kaya bumangon na siya sa kama. Lumapit siya sa bintana at mula roon ay pinagmasdan niya ang mga puno ng sampagita nang may ngiti sa labi. Pero napawi rin kaagad yon nang mapatingala siya sa mayabong na puno ng akasya na naglalaglaga na ang mga bulaklak. Kaya agad niyang isinara ang bintana. Pagkatapos ay naglakad na siya palabas ng kanyang silid at dumiretso sa kusina para magluto ng aalmusalin kasama na ang pananghalian. Tumingin-tingin siya sa maliit na refrigerator kung may stock pa siyang pagkain. Nang makitang itlog na lang ang available, ay kinuha niyang natitirang 2 piraso saka isinara ulit yon. May dilata pa kaya ako? Ang alam ko meron pa eh. Pagbukas niya ng kitchen cabinet na pinaglalagyan ng stock na dilatang ulam, ay nadismaya siya dahil wala na rin tong laman. Kumuha na lang siya ng 1 pirasong sibuyas at ilang pirasong bawang, saka inilapag ang mga yon sa tabi ng itlog. Ay, makapagsaing na nga lang muna. Nagsaing na rin siya at habang nakatiwangwang ang niluluto, ay lumabas na muna siya ng bahay para bumili ng dilatang pupwedeng maiulam. Habang naglalakad sa may plaza, ay nakita niya si Manang Silvana na nangangalakal sa isang basurahan. May 2 tsismosang babaero na sinasawayang matandang palaboy dahil ayon sa kanila ay ikinakalat lang nito ang mga basurang nakasako na. Hindi niya magawang kontrahin ang 2 tsismosang babae sapagkat ang isa ron ay si Aling Lolita, asawa ng isa sa kagawad ng barangay at may-ari ng apartment na inuupahan niya ngayon. Habang ang isa ay si Aling Osang na legit tsismosa sa kanilang lugar at mahilig gumawa ng isyu sa kapwa para may mapag-usapan. Grabe talaga tong si Aling Lolita. Walang patawad sa matanda. Nang mawala na sa paningin niya si Manang Silvana, ay sa kanya lang napansin na nakatingin na pala sa kanya si Aling Lolita at ang kausap nitong tsismosa. Napangiti na lang siya rito bago magpatuloy sa paglalakad hanggang sa makalampas ng plaza. Pagdating sa tindahan ni Aling Nena, ay tumambad kaagad sa paningin niya si Angelo o mas kilala sa lugar na yon sa tawag na Angel. Si Angel ay isang baklang maton na pamangkin ni Aling Nena. Kahit ganun ang pangangatawan nito na parang sumasali sa mga bodybuilder competition, ay kabaligtaran naman ang pananalita at kilos. Hello, Crashy! Ang ganda naman ng umaga ko ngayon. May pogi ka agad na bumibili. Buena mano! Napangiti lang si Luis habang napapahima sa batok. Ay, nag-flex pa ng muscle. So yummy naman talaga this guy. Ano palang bibilin mo, Crashy? Unahin mo muna kaya sila. Itong mga bata oh. Pagkaturo ni Luis sa 2 teenager na lalaki, ay bigla namang umirap ang mga mata ng baklang maton. I know, maghintay sila. Hindi sila yummy bells like you. Deserve mong unahin. Palagi kitang uunahin, Crushy. Aray ko naman! Paglingon ni Angel sa likuran ay nakita niyang nandoon na ang pinsan niyang si Miranda, ang nag-iisang anak ng may-ari ng tindahan. Maliit lang ang dalaga pati ang mukha nito, pero maganda talaga siya at makinis ang balat. Maraming ang manliligaw si Miranda sa lugar na yon, pero hindi naman ito pinapansin sapagkat ang totoo ay si Luis ang natitipuhan nito, katulad ni Angel. Pagbilhan mo muna yung 2 bata. Ako nang bahala kay Luis.
Tumabi ka nga dyan. Makahata ka naman sa buhok kong kakariband lang. Huwag kang umarte dyan. Bilisan mo na. Yung mga bata naghihintay oh. By the way, Luis, anong sayo? Halata sa boses ng dalaga na nagpapakyuto sa gwapong binata. Sa tuwing bibili talaga si Luis sa tindahang yon, ay napapansin niya ang kakaibang tingin at ngiti sa kanya ni Miranda. Minsan nga ay naririnig pa niya ang magpinsan na pinagbubulungan siya at pasimpleng pinag-uusapan katulad na lang ngayon. Ano na? Tititigan mo lang ba ako? Hala siya? Feelinger ka, Jai, ha? Pagbilhan niyo na muna yung mga bata. Ganun na nga muna ang ginawa ng magpinsan at nang umalis na ang dalawang teenager ay tila nag-unahan sila sa pag-entertain kay Luis. So, ano ang bibilhin mo, ha, Luis? Bibili lang ako ng maanghang na sardinas, 2 piraso saka pineapple juice. Ako na ang gagetsyong niyan, Jai. Natatawa na lang si Luis habang pinagmamasdan ng magpinsan na tila aligaga at nag-uunahan sa pagkuha ng binibili niya. Nang sumilip si Aling Nena sa tindahan, ay biglang naging maamong tupa sina Miranda at Angel. Oh, ito na oh. Bale, 70 pesos lang lahat yan. Wow biglang huminhi ng lola mo. Ang kulit niyo talaga magpinsan. Ang cute niyong pagmasdan. Kinilig kaagad ang magpinsan pagkarinig nila sa sinabing yun ng gwapong binata. Yun nga lang ay hindi nila magawang makatili dahil nandun pa rin si Aling Nena na mayroong kinukuha sa lagayan ng benta. Sinadyang bagalan ni Miranda ang pagbibilang ng sukli hanggang sa lumabas na ng tindahan ng kanyang ina. Sinili pa ni Angel sa labas para makasigurong nakabalik na ang ginang sa loob ng bahay. Itong sukli mo, 30 pesos na lang dapat, kaso ginawa ko ng 50, wala na kasing barye. Ay, bongga ka, te. Award talaga tayo kay Tita Nena niyan. Naku, nakakahiya. Mamaya ko na lang ibabalik yung 20 kapag nakapagpabarya na ako. No need na, ano ka ba? Anyway, wala kang pasok ngayon, di ba? Ang alam ko kasi tuwing Friday ang day off mo eh. Oo. Paano mo nalaman? Ganun talaga. May lahi kasi kaming detective, Crushy. So, wala kang pasok, di ba? Oo. Sa bahay lang ako ngayon. Taong bahay. Pagkasabi nun ay ngumiti ng napipilitan ng binata habang hinihimas-himas ang batok. Umiinom ka ba, Luis? I-invite sana kita kasi death anniversary ni tatay ngayon. May konting handaan. Punta ka. Mamaya? Yes na yes for you, Crushy. Join ka na mamaya. Closing naman ang pasok mo bukas eh. Kaya kahit sumaglit ka lang. Kunting inuman, kainan, kantahan, tsaka inuman. Hindi ko lang sure Maglalaba pa kasi ako eh. I-sure mo na yan. Susunduin ka namin mamaya. Bahala ka. Pasensya na, hindi ako makapag-promise eh. Kapag pumunta kami sa bahay mo, gigisingin kita tapos gagapangin. Bet mo? Charis! Napatawa tuloy si Luis dahil sa sinabing yon ng baklang maton. Sumegunda naman kaagad si Miranda para mapapayag na talaga ang natitipuhan nilang lalaki. Sige na, pumunta ka na mamaya. Saglit lang naman yun. Basta aasahan kita ha. Magtatampo talaga ako pag di ka pumunta. Naku po. Ako rin, magtatampo ng to the 5th power. Sige na nga. Pero saglit lang ako May pasok kasi ako bukas eh. Saka hindi rin ako masyadong magiinom. No problem. Bebetsinin na lang kita, eme. Napailing na lang si Luis habang napapangiti sa magpinsan. Hindi na rin niya nagawa pang makatugon dahil dumating na ulit si Aling Nena. Meron na rin ilang mga customer ang dumating kaya hindi na rin nakapagpaalam ang gwapong binata kina Miranda at Angel. Nagmadali na rin siya sa pag-uwi dahil may nakasalang pa siyang sinaing. Pero habang naglalakad pa uwi, ay natatawa pa rin siya dahil sa makulit na magpinsan. Pasaway talaga yung magpinsan na yun. Natigilan na siya sa pagkausap sa sarili dahil nang malapit na siya sa tapat ng gate ng tinutuluyang apartment, ay napansin niyang
May nangangalakal na mga nakasakong basura sa tapat ng abandonadong bahay. Napakunot noo siya habang nakatingin doon dahil sa minumukhaan niya kung sino ang nangangalakal ng basura. Si Manang Silvana ba yun? Hindi eh. Iba yung suot niyang damit kanina eh. Tatawagin niya sana ang matandang babae pero pumasok to sa nakabukas na kinakalawang na gate. Mas lalo siyang nagtaka sapagkat wala namang pumapasok sa bakanting lote na yon. Pag-abante niya para silipin ang matandang babae, ay laking gulat niya sapagkat wala namang katao-tao. Sinigurado niya pa yon dahil sinipat niyang mabuti ang loob hanggang sa mapatingin na lang siya sa mga puno ng sampagita. Saan napunta yun? Eksaktong pagkasabi niya nun ay biglang humangin kasunod ng pagkahulog ng mga bulaklak galing sa mayabong na puno ng akasya. Nang mapatingin siya sa nasabing puno, ay may kakaibang kilabot na namang gumapang sa kanyang pagkatao, kaya dali-dali siyang naglakad papasok mismo sa loob ng inuupahan niya. Ano ba naman yun? Ang aga-aga eh. Tila kinikilig pa siya dahil sa kilabot na naramdaman kanina. Mabuti na lang ay naagaw ang atensyon niya ng sinaing na medyo nangangamoy sunog na. Kaagad niyang pinatayon pagkalapag ng sardinas at pineapple juice sa lamesa. Nang matapos na isinunod niyang buksan ang isang sardinas at itinabi ang isa sa kitchen cabinet. Binalatan na rin niya ang sibuyas at bawang, saka binitak ang itlog. Makalipas lang ang ilang minuto, nang maluto na ang lahat ay inilatag na niya ang sardinas, itlog na may halong sibuyas at bawang. Nagsandok na rin siya ng kanin para sa sarili. Humalimuyak ang bango sa buong kusina, kaya napasinghot siya saglit hanggang sa makarinig ng ingay mula sa kanyang kwarto. Ano kaya yun? Lumapit siya sa bintana at binuksan to. Pagsilip niya sa kabilang bakuran, ay nahapyawan ng paningin niya ang matandang babaeng nakita kanina na pumasok mula roon. Nagulat siya nang makita to sapagkat kanina naman nang silipin niya yon mula sa labas, ay hindi niya nakita to kahit paanino. Ang gara naman. Sinundan niya ng tingin ng matandang babae hanggang sa makalabas to ng gate. At dahil sa pagka-curious ay lumabas na rin siya ng bahay at saglit na sumipat sa gate para makita ang itsura ng nasabing matandang babae. Pero laking pagtataka na naman niya dahil nawala na naman to na parang bula. Natakot si Luis sa mga pangyayari kaya naman pumasok na lang siya sa loob ng bahay sapagkat medyo nangilabot na naman siya. Dahil doon, habang nakaupo sa tapat ng hapagkainan, ay idinaan na lang niya ang namumuong takot sa isang panalangin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, bless this food at alam ko pong palagi kang nandyan at nagbabantay. Alisin mo pong takot na namumuo sa puso ko. In Jesus' name I pray. Amen. Matapos tapikin ng 3 beses ang dibdib, ay sa kanya nakangiting tinigna ng pagkain. Happy brunch to you, Self! Mabilis na lumipas ang oras. Nang matapos ng kumain at maghugas ng mga pinagkainan si Luis, sinalansan niya rin ang mga ito sa lagayan kasunod ng pag-aayos ng lamesa. Sinunod na rin niyang linisin ang buong kwarto dahil medyo makalat na to. Sanay man sa gawaing bahay ang binata, pero dahil mag-isa lang naman siya sa buhay, kaya tuwing day off niya lang talaga nililinis ang kwarto at ang buong bahay. Pagkapagpag niya ng kobrekama ay may litratong tumalsik mula sa ilalim. Lumipad to at lumagpak sa kanyang paanan, kaya naman dinampot niya rin kaagad. Pagkakita sa mukha ng mga nasa litrato, ay biglang nagbagong ekspresyon ng kanyang mukha. Ang kaninang sigasig niya ay tila bigla na lang nanlumo. Nakita niya kasi ang lumang larawan nila ng namayapa niyang tatay. 5 taon pa lang siya sa picture at ang tatay niya ay halos kamukhang-kamukha na niya ngayon. Para pala akong tatay ko. Gwapo rin. Pero bakit galit na galit si nanay sa kanya? Tapos sa akin pa madalas ibaling ang galit.
Siguro dahil kamukha ko si tatay at nakikita niya yung mukha ng lalaking sinasabi niyang ni-rape siya. Napaupo siya saglit sa kamang hindi pa napaplansyada ang gusot na kobrekama at muling inalala ang mga paghihirap niya sa puder ng stepfather pati na rin sa mismong sariling mga kamag-anak niya. Siguro kung buhay si tatay, hindi ako mag-iisa ngayon. Ay, ano na naman itong mga pinagsasasabi ko? No more drama na nga. Makapagtuloy-tuloy na nga ng linis para mamaya makapunta sa birthday nga ba yun? Hindi. Death anniversary nga pala. Napakamot na lang siya saka nagpatuloy sa ginagawang paglilinis. Nang makumpleto na ang paglilinis sa kwarto, sala, kusina at banyo, ay hinanda naman niya ang paglalaba ng mga maruruming damit. Tuwing 2 linggo naman siya kung maglaba sapagkat hindi naman siya aksayado sa paggamit ng damit. Madalas sando lang naman sa boxer ang suot niya at kung minsan, dahil sa mag-isa lang sa bahay, hindi na siya nagsusuot ng kahit ano lalo na kapag matutulog dahil mainit. Ang gabi-gabi lang na nilalaban ni Luis pag-uwi ay ang uniforme na ginagamit sa pagpasok sa trabaho dahil 3 piraso lang naman ang mga yon. Laba time na muna para mamayang 5 pupunta na ako ron kina Aling Nena. O kaya mga bandang 6 na para hindi na ako magluto ng hapunan ko. Ayos, makakatawid na naman ako ng dinner na libre. Natawa siya sa sarili matapos yung sabihin. Pagkatapos ay kinuha niya ang laundry basket sa kwarto, saka nagtungo sa labas ng apartment sa bandang gilid. Nandoon niya kasi inilagay ang bagong biling washing machine dahil masikip na kung ilalagay niya sa banyo. Ilang saglit pa nga ay nilagay na niya sa washing machine ang mga damit at pinaikot na ito matapos malamna ng tubig at detergent powder. Nang magsimula ng timer, ay pumasok muna si Luis sa loob ng bahay para manood. Hanggang sa mapansin niya ang isang itim na aninong mabilis na tumakbo papunta sa banyo. Napakunot siya ng noo at nang unay inakala niyang pusa lang to ng katabi niyang apartment. Kulay itim kasi si Fredo at kung minsan ay pumapasok sa bahay niya lalo na kapag naiiwan niyang bukas ang pinto katulad kanina. Ano yun? Pusa? Si Fredo. Fredo, ikaw ba yan? Marahan siyang naglakad papuntang banyo at pagsilip niya sa loob ng CRA, wala naman kahit anong hayop doon. Nagtataka niyang isinara ang pinto ng banyo at tumalikod hanggang sa maaninag na naman niya ang mabilis na itim na nilalang na bigla namang tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Napakunot noo siya dahil hindi niya na masabing pusa o kung anong hayop ito sapagkat napansin niyang malaki ang anino kung ikukumpara kay Fredo. Ano yun? Fredo? Habang naglalakad papuntang kwarto ay inulit niyang pagtawag sa pusa. Pagpasok niya sa loob ay iginala niya ang tingin. Sumilip din siya sa ilalim ng kama pero sa kasamaang palad ay wala talaga siyang nakitang pusa. Imposible rin naman na lumabas yun dahil nakalak ang bintana ng kwarto. Gara naman. Napakibit-balikat na lang siya at napakamot ng ulo bago magtungo sa sala para buksan ang TV. Pagkahiga sa mahabang sofay, kinuha niya ang remote at nilipat niya sa mga paboritong palabas ng mga paborito niyang action star. Iniwan niya lang din bukas ang pinto dahil inaantabayanan niya rin ang timer ng washing machine. Habang nagpapatuloy siya sa panunood, ay bigla namang dumaan si Stephen, ang lalaking chubby na nakatira sa katabing apartment at siyang may alaga sa pusang si Fredo. Pagkakita niyang bitbit ng 35 years old na ginoong itim na pusa, ay bigla siyang napakunot noo at wala sa sariling bumangon at lumapit sa pintuan. Kuya Stephen! Kuya Stephen! Butit nakita mo na yan si Fredo. Patakbo-takbo yan dito kanina lang eh. Kaya pala hindi ko na nakita. Ha? Kanina ko pa to kasama si Fredo . Nagpunta kami sa playground. Ilang araw na kasi itong di nakakalabas. Parang stress siya. Ewan ko ba? Parang takot na takot lumabas ng shelter niya. Sabi sa akin ng veterinaryo, igala-gala ko raw para mabawasan ng stress.
Ganun po ba? Oo, kaya imposibleng si Fredo ang pumasok dyan sa inyo. Baka ibang pusa yun. Baka nga po. Oh, sige, uwi muna ako ha. Nagugutom na rin to tsaka paliliguan ko pa. Pagbalik niya sa sofa ay napakunot noo siya na hindi maintindihan kung anong mararamdaman. Napuno na naman tuloy siya ng pagtataka dahil sa mga nangyari. Guni-guni ko lang siguro. Nagpatuloy na siya sa panonood hanggang sa marinig na lang niya na tumunog ang washing machine bago tumigil ang pag-ikot. Pagkalapag ng remote sa sofa ay dali-dali siyang nagtungo sa labas. Tinanggal niya muna ang saksakan bago hinango ang mga damit sa planggana dahil babanlawan niya na ito kaagad. Nag-drain na rin siya ng tubig dahil wala naman ang ibang lalabhan. Pag nakaipon ako ng malaki-laking pera, bibili na ako ng automatic washing machine para less banlaw. Ang sakit din kasi sa kamay. Naupo siya sa bangkito at sinimula ng gagawin. Habang nagbabanlaw, paharap sa pintuan ng kanyang bahay ay nagpatuloy na nakabukas ang TV. Pasulyap-sulyap siya doon habang nagbabanlaw ng damit hanggang sa biglang lumipat ng channel ang TV. Napansin niya kaagad yon kaya napatingin siya sa screen. Noong unay hindi niya lang pinapansin sapagkat naisip niyang baka nagkaroon lang ng problema pero nagulat siya ng panay-panay na ang paglipat ng channel. Hindi yun tumigil kaya napatayo na siya at napadungaw sa loob. Eksakto naman na biglang namatay ang TV at ang remote ay biglang bumagsak sa sahig na narinig pa niya. Sinundan niyo ng pagkalabog ng pinto ng kanyang kwarto na labis niyang ipinagtaka. Namuuna naman tuloy ang takot pero nilibang na lang ulit niya ang sarili at hindi na to pinagtuunan pa ng pansin. Gara naman talaga. Erase. Relax, Luis. Relax. Hindi niya na lang masyadong inisip ang mga yon. Sa halip ay pinatay niya na ang TV at nagpatugtog na lang ng Christian song habang nagpapatuloy sa pagbabanlaw ng sariling mga damit. Nang matapos na sa pagbabanlaw, ay kaagad niyang nilagay sa dryer ang mga damit at nag-set ng 5 minuto para patuyuin ang mga ito. Habang naghihintay na matapos ang dinadryer, ay sinabayan niya ang worship song habang nagtatampisaw pa sa tubig na nasa planggana. Nang matapos ang tugtugin, ay tumigil na rin ang timer ng dryer. Kaagad niyang kinuha ang mga damit at saka ito isinampay sa tapat ng bintana ng sala. Habang hinahanger ang mga damit ay nahagip na naman ang kanyang paningin ang isang anino na tila ba patakbo-takbo at paikot-ikot sa sala. Noong unay hindi niya ito pinapansin hanggang sa tuluyan niyang masulyapan ang ulo nito at makumpirma na isa nga itong tao at hindi si Fredo. Huy! Sino yan, ha? Dali-dali siyang tumakbo papasok sa loob ng bahay. Narinig pa niya ang kalabugan ng ilang gamit na nasagi ng kung sino man dahil yata sa taranta. Subalit mabilis ang mga pangyayari. Kahit malapit lang ang pinto, ay hindi na malaya ni Luis na natakasan siya ng kung anuman hindi pa man siya nakakapasok sa bahay. Pakiwari ng gwapong binata ay tumalon yun sa sirang bakod na nasa bandang dulo ng inuupahan nilang apartment. Dahil sa ingay na yon, ay napalabas din ng bahay si Stephen at nagtatakang lumapit sa kanya. Hanip yung loko na yun ah. Ang bilis, parang palos kung kumilos. Ano naman kayang kukunin nun dito sa bahay ko? Wala naman akong kayamanan. Natakot-takot pa ako. Tao lang pala. Parang bata na ewan eh. Ano yun, Luis? May narinig akong kumalabog sa bahay mo eh. Ano kasi kuya, may pumasok sa bahay eh. Parang bata na ewan. Hindi ko na mukhaan, ang bilis kumilos eh. Parang palos nga. Diyan dumaan sa sirang bakod sa dulo ng bahay mo. Napakunot noo lang din si Stephen bago tumugon. Parang ganyan din yung problema ng unang nakatira dyan eh. Buti nga itong bahay ko, di naman pinapasok. Dapat siguro talaga, kumuha na tayo ng aso eh, no? Paanong same kami ng problema nung dating nakatira rito, Kuya Stephen? Ganun na ganun sa sinabi mo. Maswerte lang siguro ako dahil may pusa sa bahay kaya hindi ako pinapasok. Baka allergic sa pusa yung katawan. Alam na po ba to nila Aling Lolita? Oo, di ba sinabi sa'yo? Pagkailing ng poging binata ay muling nagpatuloy ang lalaking chubby sa pagsasalaysay.
Akala ko naman alam mo na o nasabi na sa'yo kaya hindi na ako nagkwento. Hindi pala binanggit ng swapang na landlady. Kakaiba talaga yung asawa ni Konsi no? Anyway, yun na nga. Kasi madalas nga raw pinapasok yung bahay ng pinalitan mo dyan. Kaya lumipat na lang. Ikaw ba ilang beses na? Ngayon pa lang naman, kuya. Kung ako sa'yo, kung ayaw mong lumipat at komportable ka na dyan sa bahay, kumuha ka na lang ng aso para may bantay ka dyan. Sa totoo lang, maganda na rito sa apartment natin. Kasi may libre tayong pabango. Nakaka-relax matulog sa gabi kapag humahalimuyak na yung amoy ng sampagita, di ba? Pero nasa sayo pa rin naman yan. Hindi na natapos ng lalaking chubby ang sinasabi sapagkat narinig nila pareho na umaatungal na sa galit ang pusa na parang may kaaway. Dahil doon ay dali-daling tumakbo sa loob ng bahay si Stephen at naiwang walang kibo si Luis habang pinagmamasda ng loob ng inuupahan niyang bahay. Matapos ayusin ang ilang mga gamit na bumagsak sa sahig dahil sa gawa ng hindi makilalang nilalang, umupo si Luis sa mahabang sofa at kinuha ang cellphone. Kukontakin niya sana si Aling Lolita para sabihin ang kanyang concern pero nagbago ang isip niya bigla. Tama naman si Kuya Stephen. Refreshing dito dahil sa Sampaguita vibes. Nevermind na nga lang muna. Pero anak ng toko, mahuli ko lang talaga yung taong yun. Ipapabarangay ko siya. Kung bata naman, magulang niyang kakausapin ko para maturuan ng leksyon. Pagkatapos noon ay sinara niya na ang pinto at nagtungo sa banyo para saglit na magbawas ng kanyang kinain. Naghilamos na rin siya ng mukha at saglit na nagpunas ng katawan para makaramdam ng kapreskuhan bago siya magtungo sa kanyang silid para magpahinga. Mag-aalas 2 pa lang naman kasi ng hapon at mahaba-haba pa ang kanyang oras para pumunta sa tindahan ni Aling Nena para saglit na makipag-inuman. Bago humiga sa kama ay binuksan niya ulit ang bintana para muling humalimuyak ang bango ng sampagita sa kabilang bakuran. Ilang minuto pagkapikit ng kanyang mga mata, nang tila inaanod na ng antok ang kanyang diwa, ay biglang umihip ang hangin. Kasabay noon ay nalanghap niya kaagad ang mabangong samyo ng sampagita, kaya mas lalo siyang na-relax. Napasingha pa ang gwapong binata hanggang sa maramdaman niyang tila mayroong naglalarong kung sinong malapit sa kanyang ulunan. Ramdam na ramdam niya rin ang pag-uga ng kama dahil nagpatalon-talon pa to dito. Narinig din niya ang mahinang bungisngis nito, kaya sinikap niyang idilat ang mga mata. Sino ka, bata? Ang kaso lang ay mabigat na ang kanyang mga talukap, kaya hindi na nagawang makaalma pa ng gwapong binata. Dahil tuluyan ang natangay ang diwa niya hanggang sa makatulog na siya ng mahimbing. Pasado 6:00 ng gabi ay nagmulat ng mga mata si Luis kasunod ng biglaan niyang pagbangon. Tumingin siya sa digital clock bago mahinang nagsalita na parang tinatanong ang sarili. Anong oras na? Napatingin na kaagad siya sa labas ng bintana kaya kahit hindi pa niya nakikita ang orasan, ay napagtanto niyang gabi na sapagkat madilim na ang kapaligiran. Sakto 6:00 na. Kailangan ko na mag-asikaso para makapunta sa bahay ni na Miranda at Angel. Kahit medyo tinatamad pang kumilos, ay tinungo na niya ang banyo para maligo. Makalipas lang ang ilang minuto, paglabas ng banyo ay nagsipilyo na siya at gumayak. Okay naman na tong suot ko. Diyan lang naman ako eh. Lumabas lalo ang angkin niyang kagwapuhan at kaputian sa suot na itim na t-shirt at short. Nang komportable na siya sa kanyang suot na damit, ay kinuha na ni Luis ang cellphone at nagpabango na rin. Saka lumabas ng bahay para magtungo sa tindahan ni Aling Nena. Paglabas ng gate ay nasalubong niya pa si Stephen na nakatingin sa abandonadong bahay na katabi lang nila. Oh, sinong tinitignan mo dyan, Kuya Stephen? Si Manang Silvana. Nakita kong galing dyan sa loob kanina eh. Hindi ko alam kung nangunguha ng sampagita. Pero takot na takot sa kanya si Fredo. May samang kukulam talaga yung matanda na yan eh no? Kaya pag nakita ko ulit yan, sasawayin ko na. Nakita ko nga rin siya kaninang umaga dyan eh. Anong ibig sabihin, Kuya Stephen, na
may samang kukulam si Manang Silvana. Oo, hindi mo ba alam yun? Sikat na sikat nga yan dito sa area natin eh. Kahit doon sa bayan, ilang beses na yung nahuli. Ang tanda ko nga eh, may nakapagsabing mga tano doon sa kabilang barangay. Nakita raw nila yun na nag-anyong pusa o aso yata yun. Ngayon ko lang narinig ang kwento na yan Pero kilala ko naman siya. Nung isang gabi nga nanghingi sa akin yun ng barya pambili ng pagkain daw. Naku, mag-ingat-ingat ka sa matandang yun. Kapag nanghingi ulit, ipagtabuyan mo na. Ganun daw kasi yun eh. Ipagtabuyan mo para hindi ka habul-habulin pati ng kamalasan niya. Sige po, sa susunod mag-iingat na ako sa kanya. Oo, dapat lang. Oh, siya nga pala. Saan ang punta mo? Mukhang maniniks ka. Umahalimuyak ang bango mo eh. Ayos ang pabango mo Lalaking lalaki. Naku, bigay lang to dun sa mall na pinagtatrabahuan ko. Dyan lang ang punta ko sa tindahan ni Aling Nena. Naaya kasi ako May kasiyaan sila saglit dun. Death anniversary raw. Ang gara po no? Iba na talaga ang mga tao ngayon. Pati death anniversary, imbis na gunitay nang namatay, ginagawa na ring selebrasyon. O sige na, at pakakainin ko na sa loob si Fredo. Baka gutom na yun Mag-enjoy ka ron Maganda pa naman ang anak nun ni Aling Nena. Pagpasok ng gate ng lalaking chubby, ay kaagad naglakad si Luis papunta sa plaza. Pagliko sa eskinita, ay narinig na kaagad niya ang ingay ng videoke. Sigurado siyang nanggagaling sa bahay ni na Miranda at Angel ang ingay na yon dahil halatang nagkakasiyahan na base sa tono ng kumakanta na pasigaw-sigaw kahit nakakarindi. Nang masipat ni Luis na marami-rami na ang mga tao, ay tila nag-alinlangan na siyang tumuloy. Tumambay muna siya saglit sa gilid ng plaza at pasimpleng nagmasid. Tumayo siya mismo sa tapat ng bahay ni na Aling Lolita dahil kitang-kita roon ang bahay ni Miranda. Ang dami naman palang tao. Nakakahiya na talagang tumuloy. Mukhang mga lasing na rin sina Miranda at Angel Nagstay muna siya sa tapat ng bahay ni na Aling Lolita hanggang sa maaninag ng paningin niya si Manang Silvana na naglalakad sa kabilang bahagi ng plaza. Padaan ang matandang babae sa kasiyahan. Nang nandun na ay may 3 kalalakihang lumabas at nabangga pa ng isa si Manang Silvana na bahagyang natumba sa sahig. Hala, natumba si Manang Hindi na niya natapos ang pagsasalita sapagkat kitang-kita ng mga mata niya kung paanong magtawanan ng 3 kabataan imbis na tulungan ng matandang babaeng walang kalaban-laban. Grabe talaga mga kabataan ngayon. Wala nang sinasanto. Hindi naman yata tamang ganyanin nilang matanda kahit papalaboy. Nakuyom niya tuloy ang mga kamao sapagkat meron siyang naalala. Ganun na ganun din kasi ang ginagawa sa kanya ng mga pinsan sa probinsya. Ang mas masakit para kay Luis ay mismong mga kamag-anak niya ang nagtutulong-tulong para kawawain siya. Nagbabalak na siyang lumapit para patulan ang mga nangungutya kay Manang Silvana na nahihirapang tumayo nang bigla namang lumabas si Miranda kasama ang pinsang si Angel. Inalalayan nilang dalawa ang matanda sa pagtayo at kaagad sinamaan ang tingin ng 3 kalalakihan. Toto, Raver, Alvin, mga wala talaga kayong modo kahit kailan Magsiuwi na nga kayo sa inyo. Tuwang-tuwa lang ang 3 barumbado kaya lalo namang nanggalaiti si Angel. Inambahan niya sina Toto, Raver at Alvin na nag-atrasan dahil sa baklang maton. Gusto niyo akong jumumbag sa inyo? Alis! Bilis! Naglakad na palapit si Luis kina Miranda at Angel. Nang makita siya ng dalawa, ay tumalima ang magpinsan at muling nagpa-cute ang mga postura. Sinamaan naman ng tingin ni na Toto, Raver at Alvin si Luis. Alam kasi ng 3 na type si Luis ng magpinsan, kaya naiinis sila. Pagkaalis ng 3 lalaki ay napakunot noon na lang ang gwapong binata, saka napatanong sa magpinsan. Anong problema na mga yun? Ang sama akong makatingin. Ay, hayaan mo na yung mga yun. Inggit lang yun sa'yo kasi ikaw, pogi. Sila mga mukhang bisugo.
Napangiti si Luis bago bumaling sa matandang babae na nakatingin lang sa kanya. Ayos lang po ba kayo, Manang Silvana? Oo nga po, ayos lang po ba kayo? Ayos lang naman ako. Maraming salamat sa inyo, mga magagandang nilalang. Isa-isang nilingon ng matandang ginang sina Miranda, Angel at Luis. Pagkatapos ay saka siya bumaling sa likuran banda ng gwapong binata. Matagal siyang tumingin doon. Matalim at nakakikilabot ang tingin niya, kaya biglang naalala ni Luis ang sinabi kanina ni Stephen sa kanya. May samang kukulam talaga ang matandang yun no? Naku, mag-ingat-ingat ka sa matandang yun. Kapag nanghingi ulit, ipagtabuyan mo na. Ganun daw kasi yun. Ipagtabuyan mo para hindi ka habul-habulin, pati ng kamalasan niya. Gusto niyang paniwalaan ang sinasabi ng kapitbahay, pero sa tuwing pagmamasdan niya ang matandang palaboy, ay hindi naman siya nakakaramdam ng takot dito. Manang, wait lang po Huwag muna kayong aalis. Ipagbabalot ko kayo ng pagkain. Kaagad nagbalot ng pagkain ng dalaga at ibinigay sa matandang babae na hindi pa rin maalis-alis ang tingin kay Luis hanggang sa umalis na lang to. Nawirduhan tuloy bigla ang gwapong binata, samantalang nung isang gabi lang ay nakikipag-usap pa to sa kanya. Sinamantala na lang ni Luis ang pagkakataong yon. Aalis na sana siya nang mapansin siya ulit ng magpinsan. Hoy Luis, tara na rito sa loob. Bilisan mo na, hatakin pa kita? Putik, nakita pa ako. Wala nang nagawa ang binata kundi pumasok sa loob ng gate. Kaagad naman siyang binakura ni Miranda, kaya napangiwi na lang si Angel. Akala ko talaga hindi ka napupunta eh. Magtatampo talaga ako sa'yo. Hindi kita pagbebentahan kung di ka sumipot ngayon. Awit naman talaga. Di wag mo siyang pagbentahan, ako na lang. Ako na lang, kahit ano gagawin ko para kay Crushy. Para hindi na magtalo ang magpinsan, ay pilit na lang inilayo ni Luis ang sarili sa pagkakabakod ng magandang dalaga. Pero panay pa rin ang lapit nun hanggang sa mapagitnaan na siya ng dalawa at wala nang nagawa. Pasensya na, ngayon lang ako nakapunta. Okay lang yan. Ang mahalaga, pumunta ka. Salamat, Miranda. O tara, shot ka na, Luis. Pwede bang kumain muna ako? Wala pa kasi akong hapunan eh. Oo naman, yes. Tara na muna sa loob ng bahay. Nandun kasi ang pagkain eh. Ikaw naman, Angelo. Angel, dito ka lang kasi walang kasama yung mga bisita. Inaangkla na kaagad ng magandang dalaga ang kamay niya sa braso ng gwapong binata at saka ito hinatak papunta sa loob ng bahay. Wala nang nagawa ang baklang maton kundi mairita na lang sa kanyang nakikita. Napatakip ng mukha na lang si Luis dahil nahihiya talaga siya sa mga nangyayari. Nakatingin kasi sa kanila ang mga kaibigan ng dalaga at ang iba'y alam niyang siya ang pinag-uusapan. Nang nasa loob na silang dalawa ng bahay, ay kaagad pinakilala ni Miranda si Luis sa kanyang ina na si Aling Nena. Noong unay matalim na pinagmasdan ng ginang ang binata na pinagpapawisan na ng malapot dahil sa kaba. Subalit nang biglang ngumiti si Aling Nena, ay nakahinga siya ng maluwag. Diretso sila sa kusina at doon na kumain. Pinagsandok siya ni Miranda habang siya naman ay nagmamasid lang sa buong kusina. Ito, kainin mo at ubusin mo yan lahat Kukuha lang ako ng soft drink sa tindahan. Sige, salamat. Pagkaalis ng dalaga ay nagsimula na rin kumain si Luis. Pero natigilan siya nang makarinig ng mga kalampagan ng mga kaldero at kaserolang walang laman sa bandang dulo ng kusina. Pagtingin niya ay wala namang tao ron. Pero meron siyang nahagip na anino ng isang tao. Katulad to ng aninong nakita niya sa loob ng inuupahang bahay. Dahil doon ay napatayo siya at pasimpleng lumakad papunta ron. Meron kasing pintuan na diretso sa likod ng bahay. Sinipat niya ang madilim na labas pero wala talaga siyang nakitang tao. Ito na ang soft drinks mo. Oh, ba't nandyan ka, Luis? Sinong sinisilip mo dyan? Parang may nakita kasi akong tao.
Hindi na niya natuloy ang sinasabi dahil nakita niyang tumawa si Miranda. Napakunot noon na lang siya habang bumabalik sa tapat ng pinagkakainan. Paano magkakatao dyan? Ang taas ng bako dyan sa likod namin. Tapos puro bubog ang pinakataas. Walang pumapasok dyan maliban kay tatay. Ang dilim-dilim dyan. Mga alaga niya lang manok ang nandyan. Ganun ba? Oo, kaya kumain ka na para makapag-inom na tayo sa labas. Habang inuubos ang pagkain, ay napapatingin na lang ang gwapong binata sa pintuan papunta sa likod ng bahay. Medyo nawiwirdohan lang kasi siya dahil sigurado siyang meron siyang nakita kanina at narinig na nagkalampag ng mga kaldero at kaserola. Pagkatapos kumain ay lumabas kaagad sila at pumwesto sa mga kasama. Napagitnaan na naman siya ni Miranda at Angel kaya nakaramdam na naman si Luis ng hiya. Nang muling ipakilala ni Miranda sa mga kasama si Luis, ay nagkaroon pa ng kantsawan dahilan para mamula ang mukha ng tisoy na binata. Hindi niya kasi ine-expect ang gabing yun. Sa paglalim ng gabi at sa pagpapatuloy ng kasiyahan, ay nag-enjoy na rin siya sa mga nangyayari. Noong una ay medyo naiilang at nawiwirduhan pa siya dahil itong una niyang pagkakataong makasama si Miranda, Angel at ang iba pa nitong mga kaibigan. Pero nang tumagal na rin at nabahira na ng alak ang kanyang lalamunan, ay nagkaroon na rin siya ng lakas ng loob para makipagsabayan sa kakulitan ng mga naroon. Habang nagkakantahan sila ng videoke, ay hindi sinasadyang napatingin si Luis sa magandang dalaga na busy sa pakikipagkwentuhan sa mga bagong dating na kaibigan nitong babae. Bigla tuloy siyang napaisip habang nakatingin kay Miranda. In fairness, maganda pala talaga si Miranda kahit maliit. Ang cute ng mukha niya. Mas lalo niyang na-appreciate ang mukha ng binibini habang patuloy na nakatingin dito. Simple lang manamit si Miranda, pero natatangi talaga ang kanyang ganda. Pwede kaya siyang ligawan? Natigilan na siya sa pagsasalita sapagkat biglang humarang si Angel sa kung saan siya nakatingin. Namewang pa ang baklang maton habang nakatingin sa kanya at pairap-irap. Natatawang napapangiwi na lang si Luis habang pinagmamasdan ng baklang maton na halata ang pagseselos. Anak ng Angel ka talaga. Umirap-irap muna ng maraming beses ang baklang maton bago naglakad papasok ng bahay na sinusundan na lang niya ng tingin habang umiiling-iling. Natapik pa niya ang noo habang ngumingiting mag-isa. Pasaway talaga to si Angel. Eksakto naman na inabutan siya ng tagay ng lalaking kaharap kaya kinuha niya agad ang alak at nilagok. Pagkatapos ay nagpatuloy na naman ang pakikipag-usap niya sa sariling isip. Hanggang sa mapansin niya mula sa hindi kalayuan ng pamilyar na anino. Nakatingin kasi siya sa labas ng bakuran, kaya napansin niya sa madilim na bahagi ang isang nakatayong nilalang na para bang nakamasid din sa kanya. Kinusot-kusot ni Luis ang mga mata bago muling silipin ang nakita niyang nilalang sa tapat lang mismo ng bakuran. Pero bigla na lang tong nawala. Naisip na lang niya na may tama na siya ng alak, kaya umiling-iling siya at saglit na pumikit. Ilang saglit pa nga ay tumayo ang gwapong binata at habang wala pang nakakapansin sa kanya ay naglakad na siya palayo. Nang makalampas na ng plaza ay nakarinig siya ng mga yabag ng tao, kaya saglit siyang napalingon sa likuran. Nang walang makitang tao na sumusunod, ay nakahinga siya ng maluwag. Akala niya kasi ay sila Miranda at Angel ang nakasunod na yon. Pagliko ng eskinita papunta sa inuupahan niyang apartment, ay nakarinig na naman siya ng mga yabag na para bang mayroong sumusunod. Napalingon na naman siya sa likuran at nang walang makitang tao, ay napahinto na siya na puno ng pagtataka. Gara naman. Mukhang ginugoyo ako na magpinsan Muli siyang nagpatuloy pero ang ginawa niya ay patakbo na niyang tinungo ang inuupahang bahay. At nang nasa harap na ng gate, ay muli siyang lumingon sa likuran pero wala talagang kahit sino roon. Pasaway yung magpinsan na yun
Pabukas pa lang siya ng gate nang biglang umihip ang hangin. Umugong ng kaunti ang mayabong na puno ng akasya kaya direkta siyang napalingon doon. Sa hindi na namang maintindihang pangyayari ay muling nangilabot ang kanyang kalamnan. Tila nawala tuloy bigla ang tama ng alak kaya nagmadali siyang binuksan ang gate at nagtuloy-tuloy ng pagpasok sa loob ng bahay. Pagkandado ng pinto ay sumalampak siya sa sofa at muling inisip ang pangyayari. Anak ng toko, magtatambay pa sana ako sa labas para singutin yung bango ng sampagita. Kaso panira yung akasya. Dapat sa puno na yun pinuputol na... Isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa bubungan. Nagulat pa siya at napatayo sapagkat tila ba mayroong bumato ng kanyang bubong. Nang marinig niyang bumukas ang pinto sa katabing apartment, ay lumabas na rin siya hanggang sa makita si Stephen na yakap-yakap ang pusa niyang si Fredo na halatang takot na takot. Narinig mo ba yun? Takot na naman tuloy itong pusa ako. Kaya nga kuya nagulat din ako. Parang may nang bato Bukas ko na siguro aakyatin. Sige. Ilak mo na muna ang pinto ha. Baka mamaya yung kinikwento mong nanloob bumalik na naman. Bukas kung gusto mo samahan kita kay Aling Lolita para masabi mo ang concern na yan. Medyo nag-aalala na rin kasi ako sa alaga ko Palaging hindi mapakali. Sige kuya, kaso may pasok na ako bukas Sana magising ako ng maaga. Sige, ako na lang muna siguro magsasabi bukas. Matapos ang maiksing pag-uusap ay pumasok na kaagad at nagkandado ng pinto ang gwapong binata. Nagtungo siya sa kusina at matapos makainom ng maligamgam na tubig ay dumiretso na siya sa kanyang silid at isinalampak ang sarili. Dala ng kalasingan ay hinayaan na lang ni Luis ang sarili na makatulog agad. Hanggang sa pagsapit ng eksakto madaling araw, ay nakarinig siya ng ingay sa sala na para bang may kung sinong nagwawala. Pero hindi niya na yun pinagtuunan ng pansin dahil antok na antok pa talaga siya. Kaya lang dahil sa hindi tumitigil ang pag-iingay, ay wala sa sarili siyang bumangon sa kama. Maraan siyang lumakad palapit sa pinto ng kwarto at binuksan ang pinto para alamin kung anong nangyayari sa sala. Doon na nga tumambad sa kanyang paningin ang isang uri ng nilalang. Itim na itim to, 3 talampakan ng taas, mamula-mula ang mga mata at ang balat ay parang may mga nakakapit na ugat-ugat at lumot. Dali-dali niyang isinara ang pinto sa sobrang pagkagulat. Sa isang iglap ay nawala ang kanyang antok at pagkalasing. Napalitan niyo ng matinding pagkasindak. Sino yun? Anong nilalang yun? Mabilis na gumapang ang kilabot sa buo niyang pagkatao. Simula sa talampakan ay umakyat to sa tuhod dahilan para mangatog ang bahaging yun. Nang mapunta sa kanyang tiyan ang kilabot na nararamdaman, ay para siyang maduduwal, pero pinigil niya ang sarili. Gumapang na rin kasi ang takot papunta sa kanyang dibdib, dahilan para mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso na para bang may mga nagkakarerang maliliit na daga. Napahawak siya sa dibdib kasunod ng pagsandal sa nakasarang pinto. Nagpatuloy naman ang mga kalabugan sa sala, pero mas una niyang inalala ang sarili dahil gumapang na ang tensyon sa kanyang batok. Dahil doon ay parang lumobo ang kanyang ulo, kaya napahawak siya sa bahaging yon. Naghabol siya ng hininga at napasandal sa pintong nakasara habang pinipiga ang sariling dibdib. Tulong! Ano nangyayari? Dahil sa matinding tensyon, ay naramdaman na lang niya ang pamamanhid ng buong katawan. Unti-unti siyang napaupo at pilit na ikinakalma ang sarili sapagkat pakiwari niya'y inaatake na siya sa puso. Maya-maya pa ay unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Pinagpawisan siya ng malamig habang nangingilabot at namamanhid ang buong katawan.
Walang ano-ano ay biglang umihip ang malamig na hangin, kasunod ng paghalimuyak ng mabangong samyo ng sampagita mula sa kabilang bakuran. Mabuti na lang ay nakabukas ang bintana kanina bago siya matulog, at habang dumudungaw sa bintana ay nakita na naman niyang nakadungaw ang nilalang na nakita kanina sa sala. Gusto niyang sumigaw sa takot, subalit sa hindi malamang dahilan ay tila napipi siya. May kung anong kakaibang ginhawa rin ang naidulot ng mabangong amoy ng sampagita sa kanyang pagkatao, kaya tila na-relax siyang bigla. Tuluyan ang nagdilim ang kanyang paningin dahil sa mga nangyayari. At ilang saglit pa, habang nakatanaw sa kanyang itim na nilalang, ay tuluyan na ngang nawala ng malay tao si Luis, kaya hindi niya na alam ang mga sumunod na nangyari. Ang huli niya lang na aninag at narinig ay ang bungis-ngis ng maitim na nilalang na may namumulang mga mata. Kinabukasan pagkagising ay napahawak ang gwapong binata sa ulo dahil sa tindi ng hangover. Wala siyang masyadong matandaan sa mga nangyari, kaya nagtataka siya kung bakit sa tapat na siya ng pinto ng kwarto nakatulog. Ang sakit sobra ng ulo ko. Para akong nangihina at... Pagtayo ay bigla siyang napaluhod dahil sa panginginig ng tuhod. Ramdam niya rin ang pananakit ng buong kalamnan, kaya marahan siyang gumapang at muling nahiga sa kama. Nang ma-realize niyang may pasok pa, ay tumingin muna siya sa digital clock bago pinilit ang sarili na bumangon. Mag-aalas 11 na pala. Marahan siyang lumabas ng kwarto at nang tumambad sa kanyang paningin ang mga kalat sa sala, ay ganun na lang ang gulat niya. Sira-sira ang foam ng sofa, nagtumbahan ang ilang mga display, mga sapatos at kung ano-ano pang mga gamit. Sa bandang kusina naman ay nagkalat din sa sahig ang mga plato, platito, kutsara, tinidor at baso. Mabuti na lang ay walang babasagin sa mga yon. Anong nangyari dito? May nanloob ba sa bahay ko? Napahawak na naman siya sa ulo at dibdib dahil bahagyang sumakit ang mga yon na sinabayan pa ng panginginig ng kanyang tuhod. Pero pinilit niya pa rin ang sarili na linisin ang mga kalat. Nag-message na lang siya sa team leader nila at ipinakita ang nangyari sa kanyang bahay, kaya na-approve kaagad ang pagliban niya sa trabaho. Nang matapos na sa paglilinis, ay kaagad uminom ng gamot si Luis at hinintay na dumating si Stephen para sana magpasama rito. Maaga pa lang kasi ay wala na ang kapitbahay niya. Makalipas lang ang ilang minuto, eksaktong 12:00 ng tanghali, ay dumating na ang kanyang hinihintay. Pero malungkot ang mukha nito, kaya hindi na muna siya umimik. Oh, hindi ka pala pumasok? Oo kuya, medyo masama ang pakiramdam ko eh. Pero uminom na ako ng gamot. Dumungaw muna ang lalaking chubby sa loob ng bahay ni Luis bago to tumugon. Nagwawala ka ba kagabi? Pasensya na ha. Narinig lang kasi kitang parang umiiyak. Kaya ka siguro nag-inom ng alak no. Kung may problema ka Luis, nandito lang ako sa bahay. O pwede mo akong kausapin. Hindi palaging sagot ang alak sa problema. Tignan mo katulad niya no. Masama pakiramdam mo ngayon. Ang ending nadagdagan lang ang problema mo. Hindi naman ako nagwala Kuya Stephen. Pero hindi ko rin po maalala eh. Pagkagising ko kasi, ang kalat-kalat na ng sala. Pero hindi ko talaga gagawin ng magwala. After nung narinig nating kalabog sa bubong kagabi, hindi na mapakali si Fredo. Kaya hindi na rin ako nakatulog. Pagkatapos nun, narinig ko nga na may nagwawala dyan, parang umiiyak pa. Nakakatakot nga ang boses eh. Parang di boses lang tao. Parang halimaw. Oh, sorry to say pero kinilabutan talaga ako. Kaya kahit gusto kong katukin kagabi, hindi ko na ginawa. Isa pa kasi, inaalala ko rin ang pusa ko. Ganun po ba? Pasensya na po kung ako man yung nagwala at umiiyak. Pero parang imposible eh. Hindi naman ako ganun kalasing. Pilit na inalala ni Luis ang mga nangyari kagabi. Pero nanakit lang ang ulo niya at dibdib.
So, paano idlip muna ako saglit ha? Halos wala pa kasi ako tulog eh. Mga bandang 4:00 ng hapon na kita sasamahan kina Aling Lolita para hindi na mainit. Sinilip ko na rin pala kanina ang bubong. Yung kalabog na narinig natin kagabi, gawa pala ng nahulog na malaking sanga ng akasya. Sige Kuya Stephen, salamat ah. Hindi mo yata kasama ngayon si Fredo ah. Yun na nga eh, dinala ko ulit sa vet. Kaninang umaga kasi nangihina siya. Sana maging okay na yung pusa ko. Pag-alis ni Stephen ay muling napaisip si Luis at pilit na inalala ang mga nangyari habang humihigop ng kape. Dahil sa sakit ng ulo ay kinailangan niya tuloy lumabas ng bahay. Wala na kasi ang isa sa mga refreshment niya na pineapple juice. Nang nasa tindahan na siya ni Aling Nena, ay nagtaka siya sapagkat wala roon sina Miranda at Angel. Iba ang tindera na hindi pamilyar sa kanya ang mukha. Pagkatapos bumili ng mga kailangan, ay pasimple niyang tinanong ang tinderang nagngangalang Myla. Nasaan pala sina Miranda at Angel? Sinabi ng babaeng kulot ang buhok na masama ang pakiramdam ng dalawa, kaya hindi ito makapagtinda ngayon. Nagpaalam na siya sa tindera pagkatapos magpasalamat sa tugon nito. Habang naglalakad sa gilid ng plaza, ay tila kinausap na naman ni Luis ang sarili. Siguro nasobrahan sa alak ang mga yun, kaya ganun. Natigilan na naman siya sa pagsasalita dahil nahagip ng paningin niya ang tsismosang si Aling Osang na may ibang mga tsismosa ring kausap. Kahit ayaw niyang pakinggan ang sinasabi ng mga to, dahil sa lakas ng boses ay dinig niya naman. Nalaman niya tuloy sa mga to na may sakit din sina Toto, Raver at Alvin, kaya medyo nagtaka na siya. Parang lahat yata nang nagpunta sa handaan kahapon nagkasakit ah. O parang lahat ng lumapit kay Manang Silvana? Bigla na naman niyang naalala ang sinabi ni Stephen, kaya muling dumaloy ang kilabot sa kanyang katauhan. Shit! Totoo nga kaya yung mga kinukwento ni Kuya Stephen? Baka pati si Fredo nadamay kasi sinaway-saway ni Kuya Stephen yung matandang palaboy kahapon eh. Pero bakit si Aling Lolita at Aling Osang di naman nagkasakit? Pagliko ng eskinita habang tila kinakausap ang sarili, malayo pa lang ay nakita niya na si Manang Silvanang nakatayo sa tapat ng bakanting lote. Dahil doon, kahit nangihina ay nagmadali siyang lapitan ang matandang palaboy at pinigilan tong pumasok sa bakanting lote. Manang! Teka lang po! Huminto ang matandang babae at napalingon sa kanya. Siya naman ay napatingin sa dala nitong bayong dahil may tumilaok mula roon. Bakit po kayo may dalang manok? Ano po bang gagawin nyo? May gagawin lang ako sa loob, magandang lalaki. Mabuti pa, magpahinga ka na sa bahay mo. Pero bawal po kayong pumasok dyan, Manang. Umalis na po kayo bago pa may ibang makakita sa inyo. Hindi po pwede, magandang lalaki. Anong hindi po pwedeng sinasabi mong matandang baliw ka? Dito ka pa sa tabi ng bahay namin mag-aasik ng lagim at kamalasan mo ha? Dahil sa'yo, yung pusa ko si Fredo, nangihina ngayon at nasa vet clinic. Umalis ka rito bago pa kita kaladkarin. Napalingon si naman ng Silvana at Luis kay Stephen na kalalabas lang ng gate. Narinig pala kasi nito ang pag-uusap nila kanina. Umalis ka na rito! May samang kukulam kang matanda ka! Kung gusto mong mabuhay ang pusa mo, hindi mo ako pipigilan sa gagawin ko. Makinig kayong mabuting dalawa. Sa halip na paalisin niyo ako, maghanda kayo ng pinakulong tubig. May pupuksain akong makulit na engkantong nakatira dyan sa puno ng akasya. Hindi nakaimik ang dalawang lalaki. Nagkatinginan lang sila at muling napabaling sa matandang palaboy na nagpatuloy sa pagsasalita. May mga mabubuti at mababait na engkanto. Kahit alin sa dalawa ay delikado at nakakapaminsala. Nakikipaglaro sila kahit di natin alam. Di natin nakikita. Kapag nagustuhan nila ang isang tao, iisipin na lang sila lang din ang pwedeng magustuhan nito. Kapag nagalit sila, pwede kang bigyan ng sumpa o sakit. Sa tingin mo, matabang lalaki, bakit nagkasakit ang pusa mo?
Bakit siya palaging takot na takot? At ikaw naman, magandang lalaki. Yung dalawang magpinsan na may gusto sa'yo, bakit sila may sakit ngayon, pati yung 3 lalaki na galit sa'yo? Lahat yon dahil dyan sa nakatira sa puno. Bago pa mapahamak ang lahat, pupuksain ko na siya, kaya bilisan nyo na sa mainit na tubig. Walang nagawa ang dalawa kundi sundin ang sinasabi ng matandang babae na biglang bumagsik ang pananalita. Pagdala nila ng mainit na tubig na nasa balde, ay may kung anong inihahanda na si Manang Silvana sa tapat mismo ng puno. Manang, ito na po ang mainit na tubig. Ganitong oras magandang puksain ang mga gaya nila dahil mahina ang kapangyarihan nila. Taba, kunin mo ang manok dyan sa bayong, hawakan mong maigi at huwag mong pakakawalan. Ha? Bakit ako? Gusto mong mamatayan ng pusa? Dahil sa takot ay kaagad kinuha ni Stephen ang manok na nasa bayong at sabay ito hinawakan ng mabuti. Ano bang gagawin mo? At bakit kailangan may buhay na manok pa? Magkakatay ka ba ha? Parang ganun na nga. Kitang-kita ang pagkagulat sa mukha ng dalawang lalaki pero wala naman silang magawa kundi sumunod dahil na rin sa takot na baka may kung anong masamang mangyari. Nang ilabas na ng matandang babae ang maliit niyang patalim, ay bigla siyang tumingala at hiniwa ng kaunti ang hintuturo. Tumagas doon ang dugo na pumatak sa manok na walang kaide-ideya na ito na ang katapusan niya. Pagkatapos noon ay mahinang nagwika si Manang Silvana ng mga salitang siya lang ang nakakaunawa. Nangilabot kaagad ang dalawang lalaki pero hindi naman nila magawang umalma. Nang umihip ang hangin ay sabay-sabay silang napatingala sa puno ng akasya sapagkat naglaglagan ang mga bulaklak at dahon nito. Muling nagpatuloy ang matandang albularyo sa pagbulong ng mga salitang siya lang ang nakakaalam. Pagkatapos nun ay biglang umihip ang hangin at damang-dama ni Luis ang tila pag-uga ng lupa. Nang tingnan niya ang puno, pakiramdam niya gumalaw to kaya napayukod siya dahil sa takot. Ngayon, hindi ka na mangungulit pa ng mga tao, Tinmonggaw. Mabilis niyang ginilitan sa leeg ang manok na nagkakawag ng walang kalaban-laban. Nang makita naman yun ni Luis ay nanlaki ang mga mata niya at hindi siya kaagad nakapag-react. Si Stephen naman ay napasigaw lang pero hindi naman niya mabitiw-bitiwan ang manok na nangingisay. Tumagas ang dugo nito sa ugat ng akasya at pagkatapos noon nang tuluyang maputol ang ulo ng manok, ay iniwan yun ni Manang Silvana sa tapat din ng puno. Bumulong ulit siya ng mga ilang kakaibang salita bago dumilat at tumingin sa dalawang binata. Bakit hawak-hawak mo pa yan? Ilagay mo na sa balding may mainit na tubig. Tarantang inilagay nga ni Stephen ang pugot na manok sa balde. Ano pong gagawin namin dito? Ililibing ba? Katayin nyo yan at lutuan nyo ko ng pupwede kong ulamin. Yung sinabawan sana. Nagkatinginan na lang ang dalawang lalaki pero hindi naman nila magawang makapagreklamo. Huwag kayong mag-alala dahil simula ngayon, di na kayo gagalawin ng Tinmonggaw. Binigyan ko na siya ng leksyon. Ang mga kagaya nilang engkanto makukulit talaga. Matabang lalaki, gagaling na ang pusa mo kaya dapat sarapan mo ang luto. Salamat po. Pasensya na pala sa mga inasal ko at sa mga maling paratang sa inyo. Totoo naman ang sabi-sabi na may samang kukulam ako. Pero babaeng albularyo ako na naglilibot-libot sa mga makabagong lugar para makapamuksa ng mga masasamang elemento. Karamihan ngayon sa mga tao, lalo na sa mga sibilisadong lugar, ay hindi na naniniwala sa mga kababalaghan. Salamat po dahil simula ngayon, maniniwala na ulit kami ni Kuya Stephen. Salamat din sa pagliligtas sa amin ng walang hinihinging kapalit. Anong walang kapalit? Yung sinabawang manok ko, bilisan nyo na lutuin! Nagtawa na ng tatlo at pagkatapos nun ay niluto na nga nila ang manok. Katulad ng sinabi ng matandang babae, gumaling nga ang pusang si Fredo pati na rin sina Miranda, Angel, Toto, Raven at Alvin. Pagkatapos noon ay hindi na nga nakita pa ni na Luis at Stephen si Manang Silvana.
Dahil sa ibang lugar naman to naghanap ng masusupil na masasamang elemento. Wakas! Mga kapatid, naiibigan nyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha. Kung hilig nyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At pakicomment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli, hanggang sa susunod!